breakfast, masarap na breakfast. Kwento ko lang ng konti. Technically, mag-i-invest ho ang national government more sa inyo, no? Ano ba yung konting detalye doon? Number one, i-identify namin nila Gov, saka ng mga mayor, ano ba ang kulang sa inyong mga palengke? Ano ba yung nanggagaling sa Baguio? Ano ba yung nanggagaling sa ibang lugar na pwede naman itanim dito? Di ba? So, doon maglalagay, kung anong kulang, maglalagay tayo ng nurseries, i-increase natin yung food production, magdadagdag tayo ng greenhouses para doon. Para nga kahit anong weather, tuloy-tuloy ang production para mas palaging may produkto na galing din sa Aklan na inyong itatanim para sa inyong market, no? Of course, kailangan din natin magtanim kung anong kulang sa ating mga tourist areas like Boracay, no? So, yun din ang i-focus na magtanim kasi may market na eh. So, pag-usapan din namin, gagawa din ng food hub. Parang magbagsakan ng bayan para doon sa mga to serve the markets. Tungkol naman sa mga mangingisda or aquaculture, mag-i-invest din ng DA ang aquaculture sa Aklan para sa ulang, yung freshwater prawn. Meron tinatawag din kaming bagong crayfish. Mag-i-invest din tayo for crayfish, no? Para ito yung maliliit na parang lobster na madaling palakihin eh. At meron na tayong production ng mga fingerlings dito sa Muñoz, Nueva Ecija. Then meron din kami napag-usapan dun sa shrimp at sa feeds. Pati yung isang magandang project na naghahanap ako ng lugar para gawin at mukhang dito nga sa inyo yung pag-process ng oysters, mussels, and clams. So, babalik ko ako dito after 1 month with the governor and mga congressman, mga mayors para puntahan mismo yung mga site para maplano maigi. So, yun nga lang ho, binabalita ko lang sa inyo dahil nabanggit na ho ni Gov at kino-confirm ko lang, nandito tayo para nga suportahan ng Aklan para ipagpatuloy yung ating production and ang maganda ho sa Aklan, meron kayong international airport, meron kayong tourist market na malaki, meron kayong populasyon na malaki. So, kumpleto eh, kulang na lang kung ano yung tamang itatanim, kailan tatanim, saka gaano karami itatanim eh, no? At so, besides that, well, nandito nga kami ngayon sa pagpalawak ng ating benteng bigas sa meron na Rice P20 program. Nagpapasalamat ako kay Governor na kayong unang sumama sa DA para subukan yung trial run na nangyari last year at so far successful. Kaya kayo rin isa sa pinaka-inuna na sa expansion at mass rollout nitong 20 peso bigas na to. Salamat po sa inyo, Governor, at sa mga mayors, Vice Governor at Congressman for the tulong sa DA sa pagpalaganap nito. Ito ho ay programa ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at malinaw ang kanyang direksyon. Siguraduhin ang bigas na araw-araw natin hinahanap bago pa ang ulam ay abot kaya, sapat at may kalidad sa 20 peso rice program. So basically, ito ho ang kanyang pangako. Ang pangako ho ay natupad at nandyan na ho. Ang importante, bumaba ng konti ang bigas at hindi tumaas yung blood pressure tuwing mamamalengke. Kaya makakatulong ho sana ito sa inyong lahat. Mula nung trial run natin, 22,000 households ang naging beneficiary, no? Nung 6 months natin trial last year until early January this year. Sa ngayon, hahabulin natin, maabot natin yung 100,000 households sa Aklan. So almost kalahati ho ng inyong populasyon dapat makinabang sa 20 peso na bigas na programa. Pero linawin po natin ang programang ito hindi lang para sa consumer, kundi dahil kung walang magsasaka, wala rin bigas. Simple lang ho math. Hindi ho kailangan ng calculator. Sa pagbawas
Sa pag-roll out natin ng 20 peso na rice, mababawasan ho ang laman ng warehouse ng mga NFA. Pag nabawasan ho yung laman ng warehouse ng NFA, mas malakas na ang kapabilidad ng gobyerno makabili ng palay sa ating mga farmers sa tamang presyo na hindi malulugi. Gusto ko lang ho idagdag din sa ating mga rice farmers para matulungan ho kayo ngayong harvest season ninyo. Itong darating na Marso, Abril, Mayo, hindi ko ho papayagan na pumasok ang imported rice sa Island of Panay. Para ho yung inyong presyo ay tama at kumita ho kayo. Yan ang pinaka-importante. At ganun ho rin ang gagawin natin pagdating ng harvest season dun sa wet season, which is September, October, November. So asahan ho nyo yun at importante pagpatuloy natin ang pagtanim, no, ng ating mga palay. So sabay-sabay din ho ito sa ating programa ang suporta ng Department of Agriculture. Mamaya po mamamahagi tayo ng humigit kumulang na 75 million pesos worth of farm machinery at farm equipment, tractors, combined harvesters, binhi, pataba, crop insurance, composting facility, solar energy system, Kadiwa Trading Capital, and of course, yung sa ating mga fisher folks, no, mga fiberglass fishing boats. Hindi ito ho pang display. Yung nakikita nyo ho, hindi pang display yan. Gagamitin po talaga ito. Hindi ho ito'y gastos. Ito ho ay investment ng ating administrasyon para sa kabuhayan ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. Ang mga bayani na hindi nakabarong, pero nakatsinelas at punong-puno ng sipag. So, yun lang ho. At yung benteng bigas, hindi lang ho slogan lang yan. Ito ay pangako at pangako ng ating Pangulo at ng pamahalaan na kumikilos, nakikinig at inuuna ang mamamayan tungo sa isang masayawanong bagong Pilipinas. Yun lang ho. Maraming salamat and good morning to everybody.